Taong 1998, sa isang baryo sa kabundukan ng Abra. Tahimik, malamig ang hangin. Minsan sa gabi, may mga taong hindi na nakakabalik mula sa gubat. At isang gabi, bumalik ang isang binata. Isang pari na hindi nila inakala. Mula sa mahabang biyahe galing Maynila, bumaba ang isang matangkad, mukhang mahinhin pero matatag na binata sa gilid ng daan. Nakaputing sotana na may kupas na laylayan. Dala ang isang maliit na bag at isang lumang brebyaryo. Padre Isagani de la Cruz ang pangalan niya. 27 anyos. Sa kanilang baryo, kilala siya dati bilang magsasaka na nagsisilbi sa simbahan nila. Isang sakristan na mahiyain. Laging nakayuko, parang takot sa sarili nitong anino. Kaya nang makita siya ng mga taga-baryo, may bulong-bulungan agad. Alam niyo naman ng baryo, chismis ang balita. Ah, yan ba si Gani? Aba, nagpari nga. Sayang ang talino pa naman. Nag-abroad lang para magdasal-dasal. Naku. May tumawa, sabay bulong. Baka siya ang bagong pari sa sira-sirang kapilya natin. Bakas sa mga mata ng tao ang halo ng pag-uusisa at pangungutya. Ang baryo ay nakasiksik sa gilid ng bundok, malayo sa bayan. Karamihan ay nakatira pa rin sa mga bahay na gawa sa kahoy at pawid. Sa mga bintana, nakasabit ang mga rosaryo. Sa mga pinto, may bawang na nakatali. May pulang tela na nakalawit. At sa mga poste ng kalsada, may nakasabit na palaspas kahit hindi linggo ng palaspas. Merong natatagong lihim, tahimik na panalangin, ngunit walang umaamin na vibes. Ang lumang simbahan na matagal nang iniwan ng huling pari ay tila gusaling nabubulok. Bitak ang bell tower. Kulay abo na ang dating puting pader. At may mga lumot na gumagapang sa mga krus. Sa gabi, parang bulong ng mga kaluluwa ang tunog ng hangin na dumaraan sa mga basag na bintana. Doon, magsisimula si Padre Isagani. Kinagabihan, dumalo ang ilang tao sa misa. Ilan lang, mga matanda, mga bata. Ang iba, nagkukunwaring bisi-bisihan o wala talagang interes. Hindi sila dumating. Pagkatapos ng misa, lumapit ang ilang albularyo, antingero at manggagamot ng baryo. Padre, sabi ng isang matandang babaylan na may puting buhok at mata na tila laging nakatitig, hindi lahat ng bagay kayang dasalan. May mga nilalang na hindi natitinag ng Latin. Padre, sabi nito. Singit naman ng isang antingero sabay pakita ng pulang bato sa kanyang bulsa. Dito sa baryo namin, kami ang sandigan ng mga tao. Hindi pari, hindi Santo Papa. Kami, Padre. Tawa sila ng tawa, malakas. Parang gusto siyang ipahiya. Ngumiti lang si Isagani. Hindi siya sumagot. Sa puso niya, sanay na siya. Sa Roma, tinuruan siyang manahimik, maghintay, at kapag kumilos, mabilis at walang alinlangan. Pero napansin niya ang mga mata ng ilang taga-baryo. Laging nagmamadaling umuwi bago lumubog ang araw. At sa kumpisalan, isang matandang babae ang yumuko sa kanya. Boses basag, pabulong. Padre, mag-ingat ka. Hindi tao yung mga iba dito sa baryo. Mag-ingat ka, Padre.
sabay takbo papalayo na natataranta. Dumaan ang mga araw at isang gabi, habang nakaupo si Isagani sa lumang kumbento, may narinig siyang kaluskos. Una, mahina, parang kuko na kumakayod sa kahoy. Tapos, mas malakas, mas mabilis. Sa dilim ng gabi, bumukas ang bintana ng kwarto niya. Dalawang mata, makinang, pula, at mula sa dilim, isang anino ang tumalon papasok. Isang halimaw, aswang. Hindi na tao ang mukha, mahaba ang panga, may matutulis na pangil, at ang katawan ay parang aso na nag-aapoy ang balahibo. Umungol, mabigat, at bago pa siya makasigaw, tumalon ito papunta sa kanya. Ngunit, hindi na tinag si Padre Isagani. Kalmado niyang hinarap ang pagsugod ng halimaw. Bumulong siya. Sanctus Michael Arcangel defendenos in provilio. Mabilis niyang hinugot mula sa ilalim ng kanyang sotana ang isang sandata. Isang lumang kris, makintab. Ang talim, ukit ang mga dasal sa wikang Latin. Tumalon ang aswang, sumalubong si Isagani. Isang hiwa sa hangin, isang sigaw ng halimaw. Pero hindi tumigil si Isagani doon. Sinunggaban niya pa ang halimaw at pinagtataga hanggang sa mamatay. Dumalak ang dugo na parang kumukulong asido. Umaplos sa sahig ng simbahan. Nag-iiwan ng usok. Narinig ng mga kapitbahay ang labanan. Dali-dali silang nakichismis. At sa unang pagkakataon, nakakita ang mga tao ng pari na hindi lang nagdarasal, kundi lumalaban. At sa gitna ng usok na naglaho, nakatayo, kalmado, duguan ang sotana galing sa halimaw. Tinapos ang dasal sabay sign of the cross, si Padre Isagani. Kinabukasan, may bulungan na agad sa baryo. Si Padre, hindi ata ordinaryo, parang sundalo. Pero may ilan pa ring mapang-asar. Ang isang albularyo ay nagbiro habang nag-iinom sa tindahan. Baka swerte lang yun. Kapag nakaharap yan ng tunay na lakas ng gabi, baka maihi sa takot rin yan. Tatakbo yan. Ngunit alam ni Isagani ang totoo. Hindi iyon ang una at hindi iyon ang huli. Sa bawat sulok ng baryo, may mga matang nagmamasid. Mga kapitbahay na nakangiti sa umaga. Ngunit sa gabi, naglalaway sa amoy ng dugo. At sa bawat gabing lumilipas, palakas ng palakas ang mga kaluskos sa gubat. Sa mga sumusunod na araw, mas naging matalim ang pakiramdam ni Isagani. Habang naglalakad siya sa palengke, may mga magsasaka na tila laging nakangiti. Pero kakaiba ang mga mata. Mapula kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Ang mga kamay may bahid ng lupa at dugo na hindi kayang hugasan. At tuwing makakasalubong niya ang kapitan ng barangay, ramdam niya ang bigat ng titig. Parang may tinatagong lihim na mas malalim pa sa politika. Sa umaga, normal ang lahat. Ngunit pagsapit ng dilim, may naririnig siyang hikbi mula sa malalayong kubo. May mga kaluskos na parang pakpak na humahampas sa hangin. May mga kaluskos ng kuko na kumakayod sa bubong. Isang gabi, naglakad siya at nilibot ang simbahan. At doon, natuklasan ang lumang pintuang bakal sa ilalim ng altar. Kinakalawang,
halos matabunan na ng alikabok. Binuksan niya gamit ang maliit na susi na iniwan ng dating kura paroko. At sa dilim ng ilalim ng altar, natagpuan niya ang mga bagay na itinago ng mga dating pari doon. Isang kahon na may bote ng langis na matagal nang binasbasan. Asin na pinabanal na nakalagay sa mga supot na yari sa abaka. At higit sa lahat, isang makapal na aklat na halos bulok na ang mga gilid. Tinawag sa lumang wikang Espanyol, El Libro de los Hombres del Oriente. Ang librong ito, ayon sa mga tala, ay minsan nang ibinigay ng mga katipunero sa mga pari upang maging gabay laban sa mga sumpa ng mga fraile noong panahon ng pananakop. Binuklat niya sa mga pahina, may mga guhit ng mga nilalang, halimaw at taong pinaghalo. Mga babae na nabibiyak ang katawan at lumilipad. Mga nilalang na parang kambing ngunit kayang sumipsip ng buhay. At bawat guhit may kasamang dasal, may ritual, may paraan ng paglaban. Yung iba katulad ng mga paraan na natututunan niya sa Vatican. Yung iba bago sa paningin niya. Doon niya napagtanto, hindi lang isa o dalawa ang halimaw dito. Marami sila. Buhay na buhay. At maaaring andito lahat sila sa baryo. Isang hating gabi, may malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng barangay. Naroon ang isang buntis na babae. Napansin ng kapitbahay na bukas ang bintana at may malaking anino na nakasabit sa bubungan. Tumakbo si Isagani. Dala ang kiris at bote ng banal na langis. At nakita niya mismo isang katawan ng babae na nabiyak mula baywang. Lumilipad gamit ang mahahabang pakpak na parang paniki. Ang kanyang bituka ay nakalawit, gumagalaw sa hangin, parang buhay. Siya ang komadrona ng baryo. Sa araw, maamo, tumutulong sa mga nanay. Pero ngayong gabi, manananggal siya at gutom na gutom. Padre, Bulong ng babae habang lumulutang. huwag kang makialam. Gutom na ako. Hindi siya sumagot. Itinaas niya ang bote ng langis at binigyan ng tanda ng krus ang hangin. In nomine Patri. Pero hindi siya pinatapos ng halimaw. Sumugod ang manananggal. Kumampay ng pakpak. At sa isang iglap ay nasa harapan na niya. Mabilis ang bawat galaw. Pero mabilis din si Isagani. Umilag siya. Yung saktong ilag lang tapos isang saksak ng kris. Pahilis. Tinamaan ng laman na nakalaylay. Napasigaw ang halimaw. Umalis ito. Lumipad palayo. Habang ang sahig ay nabahiran ng dugo at usok na kulay itim. Nailigtas ang babae pero alam niya, babalik pa yon. Makalipas ang ilang linggo, narinig niya naman ang iyakan ng mga bata sa palayan. Tumakbo siya at doon niya nakita ang 3 batang lalaki nakatapa. Umiiyak habang sinusundan ng isang nilalang na tuwid ang katawan, ngunit baluktot ang mga paa. Ang ulo ay parang kambing. May mahahabang tenga, ngunit ang katawan ay halos tao. Isang sigbin. Mabigat ang hininga nito at sa bawat hakbang naglalaway. Hinahabol ang mga bata para higupin ang kanilang hininga. Hindi na siya nag-isip. Hinila niya mula sa baywang ang kris, sabay-sabay ng asin sa lupa.
Umusok yon. Nagbigay ng harang na parang pader ng apoy. Sumalpok ang sigbin. Umugol, pero hindi nakatawid. Lumundag ito at sinalubong ni Isagani ng dasal at saksak. Nagpambuno sila sa gitna ng palayan. Putikan, duguan, at ang sigaw ng mga bata ay umaalingaw-ngaw. Sa huli, tinarak niya ang Chris sa leeg ng halimaw. Sabay bigkas ng huling dasal. Exorcise, Temunde, Spiritus, Amen. At bumagsak ang sigbin, naging abo na dinala ng hangin. Mula sa dilim, may mga matang nanonood, mga tao ng baryo. At sa unang pagkakataon, hindi na nila siya tinawanan. May ilan pang nag-atanda, may umiiyak at may bumulong, "Padre, patawarin mo kami. Pinagdududahan namin ang husay mo. Kaya mo pala," sabi ng isang babaylan. Ngunit habang tumatagal, mas lumalalim ang misteryo ng baryo. Isang gabi, bumalik siya sa lumang aklat. Binuklat niya ang mga pahina sa hulihan. At doon, nabasa ang isang kasaysayan na itinago ng mga fraile noong panahon ng Kastila. Ayon sa tala, noong ika-18 siglo, ang mga pari at sundalong Kastila ay nagdala ng sumpa sa mga nag-alsa sa baryo. Isang moonbound curse. Ang sinumang maghihimagsik laban sa simbahan at korona, pinaparusahan. Tuwing magtatago ang buwan, gigising ang iyong pagkagutom. Ang iyong laman ay hindi na iyo, kung di ng gabi. Yun ang sumpa. Isa-isang isinumpa ang mga magsasaka at mandirigma noon. At mula noon, ipinanganak ang mga salinlahi ng aswang, manananggal, at iba pang mga uri. Hindi nila ginusto, hindi nila pinili, ngunit gabi-gabi lumalabas ang sumpa. Napahinto si Isagani sa pagbabasa. Kung ganoon, ang mga halimaw na pinatay niya ay mga biktima rin, mga anak ng mga inapi at isinumpa ng mga Kastila. Sa isip niya, nagtanong siya, dapat ko ba silang tapusin? O dapat ko ba silang palayain? Sa unang pagkakataon, bumigat ang loob niya. Hindi lang ito laban ng dugo at ngipin. Isa itong laban ng kasaysayan. At mula sa madilim na altar ng simbahan, nakatulog siya sa pagbabasa. At sa panaginip niya, narinig niya ang pag-ihip ng hangin, parang may bumubulong. Huwag mong kalimutan, Gani, hindi lahat ng halimaw ay pinili ang kanilang anyo. Sa pagdilat ng mga mata ni Isagani, mula sa kanyang bangungot, sumalubong ang biglang dagundong ng kulog. Nayanig ang simbahan. Pumailan lang ang kampana sa kampanaryo. Wala namang taong humihila, ngunit tumutunog ito ng mag-isa. Mabigat at nakakabingi, na para bang nagsasabi ng babala. At sa labas, sumisigaw ang mga tao. Ang hangin ay may kasamang amoy ng dugo at bulok na laman. At mula sa dilim, dumarating sila. Mga anino ng aswang na lumilipad, dumadapos sa bubong, mga sigbin na gumagapang sa dingding ng simbahan. Ang kanilang mga kukoy kumakayod na parang metal sa bato. Ang mga pintuan ng simbahan yumayanig ng may malakas na hampas. Mga aswang na pinipilit wasakin ang tarangkahan. At sa gitna ng kaguluhan, huminga ng malalim si Isagani.
Isinuot niya ang kanyang itim na sutana na may tahi ng mga palatandaan at sigil mula sa lumang aklat. Sa kanyang leeg nakabitin ang krus na benendisyonan ng 3 henerasyon ng mga pari na nakuha niya sa ilalim ng altar. At sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang kris na kumikislap kapag tinatamaan ng kidlat. Naglakad siya sa gitna ng simbahan. Dumagungdong ang kanyang tinig. Ang Panginoon ang aking ilaw. Wala akong kinakatakutan. At nang sumugod ang unang alon ng mga halimaw, sinalubong niya sila ng dasal at bakal. Matalino at madiskarte si Isagani. Hindi siya lumabas ng simbahan para hindi siya mapalibutan. Sa saktong labasan lang ng simbahan siya tumayo at dumipensa. Parang leeg ng bote. Sakto 3 o 4 na halimaw lang ang makakapasok ng sabay. Ang mga unang pumasok ay 3 aswang na may mata ng dilaw na apoy. Nilundag siya. Subalit, mabilis siyang kumilos. Inikot niya ang kris, humiwas sa hangin, at ang katawan ng isa ay natagusan. Bumulwak ang usok, umalingaw-ngaw ang sigaw. 2 pang aswang ang lumapit, ngunit iniharang niya ang bote ng langis. Itinapon ito sa sahig at nagsindi ng apoy gamit ang kandila sa altar. Sumabog ang liwanag at nagsisisigaw ang mga nilalang habang umuusok ang kanilang laman. Sa labas, walang tigil ang ulan at kulog. Ngunit sa loob, ang laban ay mas lalong tumitindi. Unti-unting napapaatras si Isagani at unti-unti ring nakakapasok ang mga halimaw. Tuloy-tuloy ang laban. Ang mga bangko ng simbahan ay bumigay. Ang sahig ay nababalutan ng dugo at abo. Ang mga tao ng baryo nagsisitakbuhan papalayo. Pati yung mga nagmamagaling na babaylan, antingero at mga albularyo. Habang hinahabol sila ng mga ibang gutom na halimaw. Pero karamihan nakafocus kay Isagani. At sa pinakagitna ng lahat ng kaguluhan, may isang figura na humakbang mula sa dilim. Matangkad, malapad ang balikat. Ang balat ay parang laging basa ng dugo. Ang kanyang mga mata ay pula at kumikislap. Ang barangay kapitan. Ngunit hindi lang basta tao. Siya ang pinunong aswang. Ang pinakamatanda sa lahat ng aswang sa baryo. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw, malalim at nakakabingi. Padre Isagani, isinusumpa ko ang mga tulad mong banal na tao. Kayo ang rason kung bakit kami naging ganito. Hindi namamatayan ng gutom. Nakaharap sila sa gitna ng simbahan. Yung ibang mga halimaw nagsitigil nung narinig nila ang galit ng pinuno nila. Nagkumpisa ang laban. Isang sagupaan na yumanig sa buong gusali. Hinampas ng kapitan ang mga bangko. Nagbagsakan ang mga ito na parang kahoy na kawayan. Sa bawat galaw niya, naglalagos ang amoy ng pagkabulok. Ngunit si Isagani, mabilis. Sinasalubong siya ng dasal at saksak ng kris. Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka sa katawang yan, sigaw niya habang tumatama ang kanyang sandata. Ngunit malakas ang kapitan. Walang epekto ang dasal. Hinampas niya ito at tumilapon siya patungo sa altar. Bumagsak sa marmol. Ang krus sa altar ay umugos ng dugo, para bang nakikiiyak sa laban. Sa likod ng kapitan, ang lumang organong de tubo
ay biglang tumunog mag-isa. Isang malungkot na himig na parang panaghoy ng kaluluwa. Ang mga pader ng simbahan ay nagbitak at sa bawat hampas ng kulog, tila gumagalaw ang mga imahe ng santo. Muling tumindig si Isagani at sa pagkakataong ito, ginamit niya hindi lamang ang Latin ng Roma, kundi ang mga sinaunang dasal sa Latin ng libro at yung mga sulat baybayin, sulat ng mga katutubo. Naghalo ang dalawang mundo. Ang puting krus at ang sinaunang baybayin na nakaukit sa kanyang sutana. Ang kanyang tinig ay naging matalim at ang kris ay kumislap ng mas maliwanag kaysa sa kidlat. Muling sumugod ang kapitan. Sila ay nagsalpukan. Bakal sa bakal, kuko sa kris. Ang simbahan ay halos gumuho sa kanilang banggaan. At sa bawat dasal ni Isagani, nasusunog ang laman ng kapitan. Ngunit sa bawat hampas ng kapitan, nadudurog ang katawan ng pari. Sa huli, parehong sugatan, parehong hinihingal. Nagkatinginan sila sa gitna ng altar. At doon, naalala ni Isagani ang huling pahina ng aklat. Tanging isang banal na tao na handang mag-alay ng sariling dugo ang makakapagtapos ng sumpa. Napangiti siya kahit duguan. Tapusin na natin to, bulong niya. Itinaas niya ang kris at gamit ang sariling palad, hiniwan niya ito. Dumaloy ang dugo. Sa sahig ng simbahan, isinulat niya ang lumang orasyon gamit ang kanyang dugo. Ang kapitan nagulat. Ha? Paano ka makakasigurong banal ka? Hangal. Sumugod ang kapitan. Ngunit nagawang itinulos ni Isagani ang kris sa dibdib ng kapitan. At sabay sa pagsaksak, ibinuhos niya ang kanyang dugo sa sugat. Humailan lang ang apoy at nagliyab ang katawan ng kapitan. Umalingaw-ngaw ang sigaw na parang libo-libong kaluluwa ang napalaya. Bumagsak ang halimaw. Abo na lamang ang iniwan. At si Isagani umandusay sa sahig. May malaking butas ang dibdib galing sa mga kuko ng kapitan. Halos wala ng lakas. Ngunit bago siya tuluyang pumikit, itinuro niya ang sarili at nagbasbas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinapatawad ko kayong lahat sa inyong mga kasalanan. At sa huling hininga niya, ngumiti siya dahil ang sumpa ay naputol. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang simbahan na puno ng abo, ngunit tahimik. Wala nang sigaw, wala nang halimaw. Ang mga dating aswang, nagising na parang mga ordinaryong tao. Nanginginig, umiiyak, humihingi ng tawad. Alam nilang ang kanilang kaligtasan ay binili ng dugo ng isang pari. Makalipas ang ilang buwan, ang ulat ni Padre Isagani ay nakarating sa Batikan. Isinulat sa mga kronika na siya ay Sacerdos Bellator, ang mandirigmang pari sa Isla Pilipinas. Ang kanyang pangalan, lihim na nakaukit sa mga aklat na hindi nakikita ng madla. At sa baryo inilibing si Padre Isagani. Muli namang itinayo ang simbahan at gabi-gabi ay may kandilang nakasindi sa harap ng altar. Alay kay Padre Isagani. At kapag kinakausap ng mga matatanda ang kanilang mga apo, palagi nilang binabanggit, huwag ninyong mamaliitin ang mga pari. Dahil minsan, isang pari ang nagligtas
sa ating lahat. At dito na nagtatapos ang kwento. Napaka-interesting, di ba? Isang laban ng pari laban sa mga nilalang ng gabi. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang sakripisyong ginawa ng padre Isagani? Kung gusto nyo ng ganitong mga horror at mystery stories, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-share ang video na ito. Dito sa Dilaw na Kandila, bumubuo tayo ng komunidad ng mga mahilig sa kilabot at hiwaga. At nagbabahagi kami ng ganitong klaseng immersive storytelling 3 times a week. Kaya kung gusto nyo pang sumama sa mga ganitong usapan, suportahan nyo kami. Sama-sama tayong magpapaapoy ng dilaw na kandila sa gitna ng dilim. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa pagkikinig.